Isa sa pinakamalaking sea creatures sa buong mundo. Umaabot ng 40 feet. Mas mahaba pa sa bus. Ang binansagang gentle giants, mga butanding o whale shark. Bagamat whale shark ang tawag sa kanila, hindi raw sila maituturing na balyena o pating, kundi isang uri ng isda na pinakamalaki sa buong mundo. May batik-batik na puti, kaya naman ang tawag ng mga Cebuano sa kanila, tuki, na mula sa salitang Bisaya na tiki, na ang ibig sabihin, butiki. Sa bayan ng Oslob sa Cebu, matagal na silang pang-akit ng mga turista. Kaya naman ang tawag sa kanila rito, amigo o kaibigan. Araw-araw dati, hindi bababa sa 10 butanding ang dumarayo. Pero nung nagkapandemya at tumumal din ang mga turistang nagpapakain sa mga butanding, idagdag pa ang pagdaan ng bagyong Odette. Bihira na lang ang mga itong bumisita. Ang tanong ngayon, babalik pa kaya sila? Hindi pa man nagbubukang liwayway nitong Huwebes. Ang bangkerong si JR, pumalaot na, nagbabaka sakali na makita ang kanyang amigo, ang butanding na tinawag niyang Fermin, na 2 linggo na raw na hindi napapadpad sa kanilang baybayin. Bigla na siyang nawala. Kung narinig niya kami, magpakita ka na, bumalik ka na dito. Namimiss ka na namin. Taong 2011, si Fermin daw ang kauna-unahang butanding na napadpad sa Oslob. Parang may nunal siya dito sa ulo, tapos yung hugis niya iba. Hindi sila delikado, hindi sila nangangagat, madali silang lumalapit sa tao, sa bangka. Ang pakay kasi ng mga butanding dito, maghanap ng isdang makakain. Yung bangka namin, itutulak nila gamit yung bibig nila para humingi ng pagkain. Siya din yung nagtawag sa kaibigan niya, kaya dumarami sila dito. Yung gamit namin dito, paddle boat. Wala kaming ginawang may propeller, di motor. Tinitreat namin sila as special. Inaalagaan namin sila ng maayos. Pinagbabawal din sa saktan. Dati kasi merong mga dive shop dyan na yung mga guest po nila is Korean. Pinapakita po namin sa kanila yung butanding. Tapos binigyan po kami nila ng pera. Doon po kami naka-idea na pwede pa wala pagkakitaan po yung butanding. Hanggang sumigla ang turismo sa Oslob dahil din sa mga ito. Excited po sa Dumagsa ang mga turista. Dumami tuloy ang mga resort. Nadagdagan ng hanap buhay ang mga residente. Kitang-kita sa mga konkreto na nilang mga bahay na dati-rati raw mga kubo. Hindi ko maayos yung bahay namin kung hindi dahil sa butanding. Sobrang laki po ng biyaya sa amin kasi hindi po namin matustusan. Sa sweldo ka po, minimum lang po. Tinuturing naming pamilya na talaga yung butanding sa amin. Pero ang malaking ipinagpapasalamat daw ng mga mangingisda nang dahil sa mga butanding, ang kanilang mga anak nakapagtapos ng pag-aaral. Nakatungtong po sila ng school. Saka ngayon, pangalawa kong anak na lalaki, nag-aaral pa siya ng college. Pero sa paglipas ng mga taon, napansin ni JR na tila kumonte ang mga dumarayong butanding. Hanggang nadiskubre nila na sa mabuting pakikitungo ng mga mangingisda sa mga butanding, meron palang tumatraydor. Yung mga ibang malaking bangkang dala galing sa ibang isla na pumupunta dito, hinahanap yung mga butanding, kinakatay. Tapos yung palikpik lang yung kinukuha, yung katawan niya, hinahayaan lang maanod, pero patay na. Siguro ibibinta nila. Magagalit kami. Malaking tulong binigay nila sa amin dito. Tapos yun lang, kinakatay lang. Mahirap po yung buhay namin ngayon, sir. Hirap din mangingisda. Minsan walang kuha. Yung kita namin dati, 15 to 20K per month. Pero ngayon, nasa 2.5 na lang po. Yung mga guests, hindi daw sila nakakita. Sayang, punta na lang kami ng ibang destination. Pagputok ng araw, isang butanding ang namataan ni JR sa laot. Ito na kaya si Fermin.
Ang iba nitong katropa, magbabalik din kaya? Kinsa nang abotante? Susunod na! Simula nung nagkapandemya at hagupitin pa ng Super Typhoon Odette ang Cebu, ang mga butanding sa bayan ng Oslob unti-unting naglaho. Kasama na ang naunang dumayo ritong butanding taong 2011. Si Fermin na kaibigan o amigo ng bangkerong si JR. Kung narinig niya kami, magpakita ka na, bumalik ka na dito. Namimiss ka na namin. Umaga nitong Huwebes, si JR muling pumalaot. Hanggang sa hindi kalayuan, meron siyang natanaw. Na parang kahugis daw ni Fermin. Kinsa nang abotante? Kasi si Fermin, may palatandaan siya dito sa ulo. Ito wala malinis yung ulo niya. So sure, hindi to si Fermin. Hindi po nagpapakita si Fermin. Malungkot kasi almost 2 weeks na siyang hindi nagpapakita. Hindi pa rin kami nawala ng pag-asa. Samantala, may napanood na video si JR. Kuha ng butanding na napadpad sa katabing bayan ng Alegria. Nagbabakas sakali siyang baka ito si Fermin. Dito si Fermin. Kasi si Fermin, may palatandaan siya dito sa ulo. Baga sa tao, nunal. Ito wala Lahat kami umaasa na sana babalik siya sa sunod pa na buwan. Walang permanent address ang mga whale sharks. Tinatawag silang migratory animals kasi sinusundan nila ang pabago-bagong kondisyon ng tubig dagat. Gayunman, ipinagpapasalamat pa rin ang mga bangkero ng Oslob na sa mahigit 2 buwan matapos silang hagupitin ni Super Typhoon Odette, ang mga butanding nagsisimula ng magsibalikan kahit pa konti-konti lang. Sapat na para mabuhayan ng loob ang mga bangkero. Nakakashock po kasi ang laki niya. Alright. May mga kailangan tayong itama doon sa ating whale shark watching. Globally endangered na sa mundo, population ng ating whale shark. Dapat nating i-promote yung natural behavior nila at hindi natin dapat sila kinokontrol para hindi tayo makasagabal dun sa mga dapat nilang gawin sa nature. Bawal pong hawakan yung whale shark. Dapat po yung guest hindi abot sa 4 meter distance. Meron po tayong sea warden po sa interaction area po para hindi maubuso ang whale shark. Absence makes the heart grow fonder. Sana nga kung magbalik muli ang mga butanding sa Oslob sa Cebu, higit lalo pa silang pahahalagahan. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.